Get out of Sumisigaw my ka pa para sight! And maningil, do ha? not let me Tingnan see your natin kung face sino here ang mas again! matapang sa ating dalawa. Itatapon ko lahat ng paninda mo sa kalsada. Eksaktong 10:00 ng umaga, si Major Isabel Reyes, isang mataas na opisyal ng pulisya ng probinsya, ay nagpanggap bilang isang ordinaryong babae. Suot ang isang simpleng damit. Tahimik siyang naglakad-lakad sa palengke. Walang sino man ang nakakaalam na siya ang pinuno ng kanilang puwersa. Habang naglalakad sa gitna ng maraming tao, napako ang kanyang tingin sa isang pwesto sa gilid ng daan, kung saan isang matandang lalaki, mga 50 taong gulang, ang nagtitinda ng empanada. Mula pagkabata, paborito na ni Isabel ang pagkain na yon. Ngumiti siya, lumapit, at nagsabi, "Manong, pabili po ng ilang pirasong empanada." Masayang kumuha ang matanda ng isang piraso at ibinigay sa kanya. Aktong kakagatin na sana ni Isabel, ang unang kagat ng isang motorsiklo ang huminto sa tabi niya. Siya si Teniente Vargas, isang pulis na kilala sa kanyang magaspang na pag-uugali. Ibinaba niya ang stand ng motor, tinanggal ang kanyang helmet at pabalang na sinabi sa nagtitinda, "Hoy matanda, bigyan mo ako ng isa, bilis." Nagmamadaling inabutan siya ng matanda ng isang piraso. Tumayo si Vargas doon habang kumakain at biglang napansin si Isabel. Dahil hindi niya alam na opisyal ito, kinantiyawan niya ito. "Wow, sarap ng buhay ni Miss ah. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin mamayang hapon." Hindi siya pinansin ni Isabel at tahimik na nagpatuloy sa pagkain. Muling nagsalita si Vargas, "Bihira lang akong makakita ng ganito kaganda. Kung gusto mo ng empanada, sabihin mo lang, bibigyan kita ng marami." Pagkatapos kumain, sumakay si Vargas sa kanyang motor at akmang aalis nang hindi nagbabayad. Nanginginig na sinabi ng matandang nagtitinda, "Sir, yung bayad po sa empanada." Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Vargas at sumigaw, "Sumisigaw ka pa para maningil, ha? Tingnan natin kung sino ang mas matapang sa ating dalawa. Itatapon ko lahat ng paninda mo sa kalsada." At sa gitna ng kanyang galit, malakas niyang sinampal ang matanda. Namuo ang luha sa mga mata ng matanda, nanginginig at tahimik na tiniis ang sakit. Ang pangyayaring iyon ay hindi na kayang palampasin ni Isabel. Lumapit siya at nagtanong sa isang seryosong boses, "Teniente Vargas, bakit mo sinaktan ng matanda? Karapatan lang niyang maningil. Mali na kumain ka ng hindi nagbabayad." Galit na sumagot si Vargas, "Huwag kang makialam kung ayaw mong madamay." Pagkatapos ay bigla niyang sinampal si Isabel. Medyo nataranta siya, ngunit mabilis na nakabawi ng lakas ng loob. "Sumusobra ka na. Hindi porket tenyente ka ay may karapatan ka ng mang-api ng sibilyan. Tagapagpatupad ka ng batas. Huwag mong bigyan ang sarili mo ng karapatang labagin ito. Kung hindi ka magbabago, haharapin mo ang mga kahihinatnan." Lalo pang nagalit si Vargas at sinampal siyang muli. Pagkatapos ay sinipa ang kariton ng empanada na naging sanhi ng pagkalat ng 12-dosenang empanada sa kalsada. Nakita ito ng mga tao, ngunit lahat ay natakot at walang sino mang nangahas na lumapit. Kahit sukdulan na ang galit, alam ni Isabel na hindi niya maaaring daanin sa dahasang sitwasyon. Pinigilan niya ang kanyang sarili at diretsyong sinabi, "Iuulat ko ang pangyayaring ito. Gagawa na ako ng reklamo para masuspindi ka. Hindi mo alam kung sino ako, pero kapag nalaman mo ang lahat, magbabayad ka." Nang insultong tumawa si Vargas at hinamon siya, "Subukan mong isumbong ako. Akala mo kung sino ka? Tenyente ako sa istasyong ito. Kung gugustuhin ko, pwede kitang arestuhin ngayon din. Kaya tumahimik ka kung ayaw mong mabulok sa kulungan." Pagkasabi noon, sumakay siya sa kanyang motor at mabilis na umalis. Malungkot na pinulot ng matandang nagtitinda ang mga nagkalat na paninda. Namumula ang mga mata at nanginginig ang mga labi. "Ineng, bakit mo pa ginawa yon? Dahil sa akin, nasaktan ka pa ng tenyenteng yon. Napakabagsik niya. Ilang araw na siyang kumakain dito nang hindi nagbabayad. Maghapon kaming naghahanap buhay,
Kung hindi kami babayaran, anong ipapakain namin sa pamilya namin? Tumingin si Isabel sa matanda at sumagot ng may diin. Manong, hindi po tama ito. At hahanapin ko ang hustisya para sa inyo. Sisiguraduhin kong masususpinde ang tenyenteng yon. Ano man ang mangyari, hindi ko ito papalampasin. Umiling ang matanda at nagbuntong hininga. Hindi mo kaya yan, Nineng. Tenyente siya sa istasyon dito. Sino ang mga ngahas na kalabanin siya? Kung lalaban ka, idadamay ka lang niya sa gulo. Umuwi ka na, Hija. Matatag na sinabi ni Isabel. Umuwi na po kayo at magpahinga, Manong. Uuwi na rin ako, pero huwag ninyong isipin na makakatakas siya. Hindi niya pa ako kilala. Kapag nalaman niya kung sino ako, huli na ang lahat. Pag-uwi sa bahay, nag-isip sandali si Isabel. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Kung ganoon ang isang tenyente, malamang mas malala pa ang ibang mga opisyal sa istasyon na yon. Kailangan niyang malaman ang tunay na mukha ng buong sistema para malantad ito mula sa ugat. Muli siyang nagpanggap at direktang pumunta sa istasyon ng pulisya ng Stacruz para maghain ng ulat. Hindi siya nakilala ng mga tao sa istasyon bilang kanilang hepe ng pulisya. Pagpasok niya, nakita niya ang hepe ng istasyon, si Kapitan de la Cruz, na nakaupo. Lumapit si Isabel at sinabi, "Nasaan si Teniente Vargas? Gusto kong maghain ng reklamo." Inatake niya ang isang matandang nagtitinda. Sinipa ang mga paninda nito at hindi nagbayad. Nang kumprontahin ko siya, sinampal niya rin ako. Ang gawain niyang iyon ay labag sa batas. Nandito ako para maghain ng ulat at hinihiling kong aksyonan ninyo ito kaagad. Tumayo si Kapitan de la Cruz at sa malamig na boses sinabi, "Ano ang sinasabi mo? Tatanggap ako ng reklamo laban sa sarili kong tenyente? Tao siya ng istasyong ito. Wala siyang ginagawang masama. Isang sampal lang dahil sa isang pirasong empanada. Bakit kailangang palakihin? Umalis ka na. Kung hindi, mapipilitan akong gumamit ng puwersa." Malakas na hinampas ni Kapitan de la Cruz ang kanyang kamay sa mesa at nagbabantang sinabi, "Huwag mong isipin na matuturuan mo ako kung paano gawin ang trabaho ko. Ako ang commander dito. Kung gugustuhin ko, pwede kitang ikulong ngayon din. Umalis ka na kung ayaw mong pagsisihan ito." Pagkasabi noon, galit niyang iwinasiwas ang kanyang kamay at malakas na sinampal si Isabel. Medyo nanghina si Isabel, ngunit mabilis niyang nakuha muli ang kanyang tindig. Ngayon, malinaw na sa kanya na parehong sina Teniente Vargas at hepe ng Istasyon de la Cruz ay dapat masuspinde. Paglabas niya ng pinto, lumingon siya at sinabi sa malamig na boses, "Hindi ninyo ako kilala at hindi ninyo alam kung ano ang kaya kong gawin. Pero tandaan ninyo, sisiguraduhin kong pareho kayong masususpinde at mananagot sa batas. Huwag ninyong baliwalain ang mga sinabi ko." At umalis si Isabel sa istasyon. Natahimik ang buong kwarto. Tiningnan ni De la Cruz ang ibang mga opisyal na may bahid ng pagkalito. Isang pagdududa ang pumasok sa kanyang isip. Sino siya para magsalita ng ganoon? Baka mataas na opisyal talaga. Ngunit agad din niyang pinakalma ang sarili. Hay, mga babae talaga ngayon, mahilig magmagaling. Kinabukasan, sa punong himpilan ng pulisya ng probinsya, isang agarang pulong ang ipinatawag. Lahat ng hepe ng istasyon sa lugar, kasama si Coronel Ramirez, ang hepe ng pulisya ng probinsya, at maraming mamamahayag ay naroroon. Nang magsimula ang pulong, umakyat si Isabel sa entablado. Kalmadong hinawakan ang mikropono. "Kahapon, nagsagawa ako ng inspeksyon. Siguro natatandaan ninyo, nag-inspeksyon ako sa kaayusan sa lugar ng sentrong palengke. At personal kong nasaksihan kung paano inabuso ng dalawa sa ating mga kasamahan ang kanilang kapangyarihan para mangapi ng mahihirap." Binuksan niya ang kanyang telepono at pinatugtog ang audio recording. Tumahimik ang buong bulwagan. Bawat tunog ay malinaw na narinig. Ang sigaw at mura ni Vargas, ang pananakit sa matandang nagtitinda, ang pagkain ng hindi nagbabayad, at maging ang tunog ng sampal niya kay Isabel. Kasunod nito ay ang boses ni De la Cruz.
na hindi lang tumangging-tumanggap ng reklamo, kundi sinaktan pa siya sa loob mismo ng istasyon ng pulisya. Naging mabigat ang hangin sa silid. Ang ilang opisyal ay yumuko, habang ang iba ay mahigpit na ikinuyom ang kanilang mga kamao sa galit. Malinaw at mariing sinabi ni Isabel, ito ay sina Teniente Vargas at Hepe ng Istasyon de la Cruz. Hindi na nila kinakatawan ng batas. Sila ay mga taong gumagamit ng uniforme ng pulis para mangapi ng mahihirap. Nakalimutan nila na ang hustisya ay walang lugar para sa mga mayayabang at mapang-abuso sa kapangyarihan. Kinuha ni Coronel Ramirez ang mikropono, seryoso ang boses. Napakalubha ng iyong ulat, malinaw na malinaw ang ebidensya. Ayon sa regulasyon, dapat agad na magbukas ng internal na investigasyon. Kung mapatunayan, pareho silang masususpinde sa serbisyo kaagad. Buong tatag na sumagot si Isabel, Ginoong Koronel, malinaw na ang ebidensya. Ang batas ay malinaw din. Ayon sa Artikulo 206 ng Revised Penal Code, sino mang pampublikong opisyal na lalabag sa batas ay mananagot. Bukod pa riyan, ang mga provision tungkol sa physical injuries, slander by deed, at grave threats ay applicable rin sa dalawang ito. Agad na nagsulat ang mga mamamahayag at sunod-sunod na kislap ng mga kamera ang naganap. Kumuha si Isabel ng isang papel mula sa kanyang folder. Ito ang opisyal na desisyon. Simula ngayon, sina Hepe ng Istasyon de la Cruz at Teniente Vargas ay suspendido sa serbisyo upang bigyang daan ng investigasyon. Kasabay nito, isang criminal complaint ang isasampal laban sa kanila ngayong araw. Ang kanyang boses ay malakas na umalingaw-ngaw, na naging sanhi ng pamumutla ng dalawang lalaking nakaupo sa hulihang hilera. Tumango si Coronel Ramirez bilang hudyat. Dalawang pulis ang lumapit at inutusan silang tumayo. Nanginginig na sinabi ni Vargas, Ma'am, kami po, hindi po namin sinasadya. Pinutol siya ni Isabel, matalimang tingin. Aksidente ang hindi sinasadya, pero alam na alam ninyo ang ginagawa ninyo. Hindi lang ninyo sinaktan ng mahihirap, kundi dinungisan ninyo rin ang hustisya. Hindi iyon pagkakamali. Iyon ay isang krimen. Ang dalawa ay inilabas sa bulwagan. Nagkagulo ang mga mamamahayag at sunod-sunod ang mga kamera. Ginoong Vargas, inaamin mo ba na sinaktan mo ang matandang nagtitinda? Ginoong de la Cruz, ano ang masasabi mo sa iyong mga ginawa? Pareho silang yumuko at nanahimik. Walang sumagot. Bumalik si Isabel sa mikropono at nagbigay ng isang makapangyarihang pangwakas na salita. Kailangan nating panatilihin ang disiplina at protektahan ang mamamayan. Ang gobyerno at ang batas ay laging susuporta sa atin sa matapang na laban na ito kontra sa krimen. Hindi lang ito tungkol sa dalawang opisyal. Ito ay isang mensahe para sa lahat. Sa mata ng batas, walang sino man ang mas mataas sa hustisya, maging tenyente, hepe ng istasyon, o kahit ako mismo, kung lalabag, lahat ay mananagot. Kinabukasan, isang espesyal na pangkat ng investigasyon ang binuo sa ilalim ng pamumuno ng koronel. Naging bukas sa publiko ang investigasyon. Ang matandang nagtitinda ng empanada ay binigyan ng proteksyon at tiniyak ang kanyang mga karapatan. Maraming testigo ang buong tapang na lumantad at kinumpirma ang buong pangyayari. Ipinakita ng resulta ng investigasyon na inabuso ni De la Cruz at Vargas ang kanilang posisyon, sinakta ng mga sibilyan, at nagbanta sa isang taong nagpapatupad ng batas. Lahat ng ebidensya, mula sa audio recording, testimonya ng mga saksi, hanggang sa mga marka sa pisngi ni Isabel, ay nagpatunay sa kanilang pagkakasala. Nang iharap ang ulat sa disciplinary board, sumang-ayon sila na tanggalan ng ranggo at kasuhan ng dalawa sa korte. At tulad ng sinabi ni Isabel, maaaring maantala ang hustisya, ngunit hindi ito kailanman mawawala. Nagtapos ang kwento na may aral para sa lahat ng nagsusuot ng uniforme ng pulis. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa posisyon, kundi sa integridad
at habag sa kapwa. Matapos ang investigasyon, inilabas ang opisyal na konklusyon. Ang dalawang pulis, sina hepe ng istasyon na si Leo Santos at Teniente Marco Aguilar, ay napatunayang nagkasala sa pag-atake sa isang babaeng mataas na opisyal ng pulisya. Pagkatanggap ng ulat, agad na nagpatawag ng isang espesyal na press conference si Police Regional Director General Ana Ani Villanueva. Sa bulwagan noong araw na yon, naroroon si Coronel Pedro Dantes kasama ang maraming mataas na opisyal ng probinsya. Naging mabigat at seryoso ang kapaligiran sa silid. Umakyat si General Ani sa entablado. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Pinatunayan ng resulta ng investigasyon na sina Hepe Leo Santos at Teniente Marco Aguilar ay hindi lamang ng api ng mahihirap, kundi sinadyaring labagin ng batas na dapat sana ay kanilang pinoprotektahan. Dinungisan nila ang karangalan ng uniforme ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Ang mga taong ganid sa kapangyarihan at mapangabuso ay hindi karapat-dapat na manatili sa hanay ng kapulisan. Binuksan niya ang folder sa kanyang harapan at malinaw na idineklara. Bukod sa mga kasong kriminal na isinampal laban sa kanila sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas, gamit ang aking kapangyarihan, inuutos ko ang pagtanggal sa serbisyo kina Hepe Leo Santos at Teniente Marco Aguilar. Ang dating preventive suspension ay opisyal ng nagiging permanenteng dismissal. Ang desisyong ito ay epektibo kaagad. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong bulwagan. Ito ang unang pagkakataon sa probinsya na nagkaroon ng ganoon kabilis at katatag na aksyon laban sa katiwalian sa hanay ng pulisya. Kasabay nito, iniutos din ni General Ani ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa dalawa upang matiyak na mananagot sila sa batas para sa kanilang mga ginawa. Kinabukasan, suot ang isang simpleng pulang bestida, bumalik si General Ani Villanueva sa maliit na palengke kung saan nagsimula ang lahat. Muling nakatayo ang kariton ng empanada ni Mang Lando. Nang makita niyang papalapit si General Ani, napaiyak siya sa tuwa at pasasalamat. Nanginginig niyang sinabi, "Ma'am Ani, kayo po ang tunay na bayani ko. Ngayon, makakapagtinda na ako ng walang takot na may manggugulo sa akin." Ngumiti si General Ani at marahang sumagot, "Huwag po ninyong sabihin yan, say. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Ito po ay isang aral na walang sinuman ang mas mataas sa batas. Naniniwala po ako na pagkatapos nito, wala nang mangangahas na mang-api ng mga taong naghahanap buhay ng marangal." Bumili siya ng isang empanada, personal na nagbayad at umalis. Naglapitan ng mga tao sa palengke, pumalakpak at nagpasalamat sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at paniniwala na mayroon pa ring hustisya. Ang kwento ni General Ana Villanueva ay mabilis na kumalat sa buong probinsya, hindi lang dahil sa pagpapatupad niya ng hustisya, kundi dahil ibinalik niya ang tiwala ng mamamayan sa batas sa pamamagitan ng kanyang tapang, integridad at pusong may malasakit. Magandang araw sa inyong lahat mga taga-subaybay. Ang kwento natin ngayon ay inilathala sa aming channel, Ang Kwento ng Katarungan, kung saan itinatampok ang mga tunay na halaga ng moralidad, responsibilidad at tiwala. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng like, comment at i-share ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng Kwento ng Katarungan para samahan kami sa aming paglalakbay na magtanim ng binhi ng hustisya at kabutihan. Salamat sa inyong panunood at hanggang sa susunod na video. Bawat kwentong ating pinagdadaanan ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa katarungan at kung ano ang tama. Ang mahalaga ay kung paano natin ito hinaharap.